sa balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makapag-uuwi ng $672 million investment pledges mula sa APEC Summit. Umano'y impeachment laban kay Vice President Sara Duterte hindi ikinababahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umano'y lamat sa Uniteam Coalition, pinabulaanan ng Presidente. 3 araw na tigil pasada ng piston, umarangkada na ngayong Lunes. MMDA at LTFRB nag-deploy ng mga sasakyan upang ayudahan ang mga commuter. Panibagong rollback sa presyo ng langis ipatutupad bukas. At Miss Nicaragua, Shanice Palacios, kinoronahan bilang Miss Universe 2023. Pambato ng Pilipinas na si Michelle D, winner ng ilang special awards. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Lunes, November 20, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Muling nagkaharap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Summit sa San Francisco, California. Binigyan diin ng Pangulo ang pangangailangan ng patuloy na komunikasyon ng Pilipinas at China sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Hindi lamang nakatuon sa isyu sa West Philippine Sea ang relasyon ng Pilipinas at China. Ito ang kabilang sa tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping na magkaharap sa sidelines ng APEC Summit sa San Francisco, California. We were in agreement that the problems that we have in South China Sea with China should not be the defining element of our relationship. But nonetheless, the problems remain, and it is something that we will need to continue to communicate to find ways to avoid such incidents. Ang pag-uusap na ito ng dalawang lider ay kasunod ng patuloy na pambubuli ng China sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, partikular na sa pagharang at mapanganib na kilos ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang mga insidente na ito ay tinalakay ng Pangulo sa Chinese President. Once again, voiced to him my concern of some of the incidents that were happening between Chinese vessels and Philippine vessels, culminating in an actual collision as we have seen before, and hopefully to find ways to avoid that and have ways to move forward from this situation. Tinalakay rin ng Pangulo ang kalagayan ng mga Pilipino na nangingisda sa lugar. Whenever this issue comes up, I always bring up the plight of our fishermen. And I asked that we go back to a situation where both Chinese and Filipino fishermen were fishing together in these waters. And so I think the point was well taken by President Xi. Bago ang pulong kay President Xi, nagkausap muna sina Pangulong Marcos at United States Vice President Kamala Harris sa California na nakatuon rin sa sitwasyon sa West Philippine Sea kung papaano rin maisusulong ang kapayapaan sa riyon. Muli ring pinagtibay ng Pilipinas at US ang kanilang alyansa at pagpapalakas pa ng kooperasyon sa defense at security. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ang pangangailangan na mapalakas ang civilian at military capabilities ng Pilipinas ang isa sa binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang siya ay magbigay ng talumpati sa The Daniel Inouye Speaker Series na inorganisa ng Asia Pacific Center for Security Studies sa Oahu, Hawaii. Dito, inilatag ng Pangulo ang malaking hamon na kinakaharap ngayon ng bansa. Una na rito ang hamon sa West Philippine Sea kung saan ayon sa Pangulo ay patuloy ang pagtaas ng tensyon.
The Indo-Pacific region, particularly the West Philippine Sea, is in the middle of a global geopolitical transformation and has become an arena of normative contestation. Tensions in the West Philippine Sea are growing, with persistent unlawful threats and challenges against Philippine sovereign rights and jurisdiction over our exclusive economic zone and the continental shelf. Actions that violate obligations under international law, particularly the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Muling binigyang diin ng Pangulo na walang isusuko ang Pilipinas kahit isang pulgada sa teritoryo ng bansa. Ayon sa Pangulo, ang Estados Unidos ang nag-iisang treaty partner ng Pilipinas at kailangang balakasin ng bansa ang kapabilidad nito sa tulong na rin ng mga kaalyadong bansa. Samantala, nagbigay rin ng donasyon ang Pilipinas para naging biktima ng Maui fires. Gagamitin ang nasabing donasyon para sa rebuilding efforts. Hindi niluwagan kundi mas hinigpitan umano. Kaya binago ang ilang probisyon ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Law. Tugon ito ng Pangulo sa sinasabi ng mga kritiko na niluwagan ang requirements sa mga pwedeng mga siwa ng pondo para sa political accommodations. Ang detalye sa report ni Nel Maribuhok. Ipinagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang kapangyarihan sa ilalim ng nirebisang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund o MIF. Partikular na dito ang mandato ng Pangulo na tanggapin o i-reject ang board nominees. Well, we hold the controlling interest of our government. It's like, think of a corporation. Yung pinakamalaking kapital, the one with the largest capital interest is the one that has the most votes. And so that's what happens. Yeah. Thank you, sir. Ganun lang naman kasimple yan. It's not really an unusual arrangement. It's a perfectly proportional arrangement. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi naman masasabing niluwagan ng probisyon ng IRR ng Maharlika. Sa halip, ayon kay PBBM ay hinigpitan pa nila ito. I don't know where we relaxed anything. Quite the contrary. Hinigpitan natin. What happened between the IRR, the first draft, the first last draft of the IRR, the differences were only the powers of the board. Sagot rin ito ng Pangulo sa aligasyon na niluwagan umano ang IRR para lamang sa political accommodations. Dagdag ng Pangulo, aabot sa hanggang 7 ang kanilang binago sa nilalaman ng IRR. There were maybe 6 or 7 major changes in terms of, again, powers and authorities of essentially the board. Marami kaming binalik sa board ng fund na the original was giving those powers to the executive side, to the president, to the Department of Finance, to the Finance Secretary, that we thought should belong to the board. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muli na namang nadagdagan ang bilang ng mga nasawi matapos na tumama ang 6.8 magnitude na lindol sa Southern Mindanao. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, as of November 20, ay umakyat na sa 9 ang bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol. Habang mayroong 15 ang naitalang sugatan at wala namang naiulat na nawawala. Aabot sa halos 2,000 at 500 mga pamilya sa Mindanao ang naapektuhan ng malakas na lindol. Sa ngayon, patuloy ang pamahalaan sa pagpapadala ng tulong para sa mga kababayan natin na naapektuhan ng kalamidad. Umabot na sa kabuuang 104 na aftershocks ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Matapos na yanigin ng magnitude 6.8 na lindol ang Southern Mindanao noong Biyernes. Base sa ulat ng ahensya, kaninang alas 8 ng umaga, nasa magnitude 1.4 hanggang 4.3 ang lakas ng aftershocks. Maaaring tumagal pa ng hanggang sa linggo ang mararanasang mga pagyanig.
Mula 1917 hanggang 2017 ay nasa 6 na mga malalakas na lindol ang nakaapekto sa Sarangani, Davao Occidental at mga karatig lalawigan. Ito ay nasa magnitude 5.7 hanggang sa base sa PHIVOLCS Earthquake Catalog. Ang huling pinakamapaminsalang lindol na naitala sa lugar ay ang magnitude 7.2 na naitala noong April 29, 2017. Ayon sa PHIVOLCS, ang Sarangani, Davao Occidental at Karatig Lalawigan ay nasa isa sa mga seismically active regions sa bansa. May mga fault at trenches sa karagatan at maaaring mayroon pang mga nakatagong local faults na maaaring pagmula ng mahihina hanggang sa malakas na lindol. Kahit nasa Hawaii, pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng video conference ang ilang mga opisyal ng pamahalaan. Ayon sa Malacanang, iniutos ng Pangulo ang patuloy na relief operation sa mga naapektuhan ng lindol, lalo na sa Sarangani Province. Pinatututukan rin ni PBBM sa mga opisyal ang mga naapektuhang lugar dahil na rin sa mga aftershock. Pinatitiyak rin niya ang kaligtasan ng mga residente sa lugar. Kasama sa pulong sina Defense Secretary Gilbert Teodoro, Health Secretary Teodoro Herbosa, Social Welfare Undersecretary Edo Punay, Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno at iba pang opisyal. Personal na pinuntahan ni Vice President Sara Duterte ang ilan sa ating mga kababayan na biktima ng malakas na lindol na tumama sa Southern Mindanao noong Biyernes ng hapon. Sa post sa kanyang social media account, makikita na binisita ng pangalawang Pangulo ang burol ng mga kababayan nating nasawi sa malakas na lindol sa may area ng Sarangani at nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay. Nagtungo rin ang Vice Presidente sa isa sa mga punerarya na pinagdalhan ng mag-inang biktima ng landslide bunsod ng nangyaring lindol. Pinuntahan rin nito ang ilang mga nasugatan na ngayon ay nagpapagaling sa mga ospital. Isa-isang inalam ni VP Sara ang kalagayan ng ating mga kababayan at tiniyak ang pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan. Noong Sabado, pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang isinagawang cluster meeting kasama ang Office of the Civil Defense, National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at iba pang ahensya ng pamahalaan upang pag-usapan ang mga hakbang at plano para tulungan ang mga kababayan nating biktima ng kalamidad. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na wala umano siyang planong tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 national elections. Sa isang panayam, sinabi ni VP Sara na hindi niya talaga ambisyon na tumakbong vice-presidente at mas lalong-lalo na aniya na maging presidente. Giit nito, ang plano ng Diyos na ang masusunod. Isa ang pangalan ni VP Duterte sa mga nangunguna at matunog na napupusuan ng publiko sa natumakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 national elections. Hindi nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umuugong na balitang may inihahandang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, hindi naman na ito bago. Pero sa kabila nito ay patuloy nilang babantayan ang usaping ito. I don't think so. Mas tumitibay nga eh. Dumadami yung pumupunta sa lakas, dumadami yung pupunta sa PFP. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, ayan, wishful thinking. These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung unit team. Hindi totoo yun. Tignan na lang ninyo mga political developments in the past few months. Sir, last time, how's your relationship with her? Lahat naman kami merong ganyan eh. So, I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly... Hindi rin naniniwala si PBBM na may lamat o crack na ang Unit Team Coalition. Imbes na mga unti ay mas lalo pa anyang lumalaki at mas tumitibay ang kanilang samahan.
I don't think so. I don't think so. Mas tumitibay nga eh. Dumadami yung pumupunta sa lakas, dumadami yung pupunta sa PFP. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, ayan, wishful thinking. These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung unit team. Hindi totoo yun. Tingnan na lang ninyo mga political developments in the past few months. Ukol naman sa relasyon niya kay VP Sara, ayon sa Pangulo, nananatiling maganda ang ugnayan nilang dalawa. Nasa Honolulu, Hawaii na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang huling destinasyon bago umuwi ng Pilipinas. Kabilang sa naging aktibidad ng Pangulo ay ang pagharap sa Filipino community at pagbisita sa Indo-Pacific Command. Narito ang report ni Nel Mariboho. Tila naging emosyonal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang humarap sa Filipino community sa Honolulu, Hawaii. Ayon sa Pangulo, ang Filipino community sa Hawaii ang tumulong sa pamilya Marcos nang sila ay ma-exile noong 1986. Nasa pagtitipon rin ng mga dating miyembro na nooy tinatawag na Presidential Security Command o PSC na nagbantay sa First Family sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sinamantala ni PBBM ang pagkakataon na magpasalamat sa mga taong tumulong sa kanila. But we landed here with nothing. Even ultimo yung damit namin, silang nagbigay. Silang nagpapakain sa amin. Pati yung mga appliance doon sa Makiki, silang nagdadala. At pagka kami nalulungkot, sila ang nagpapasaya sa amin. Kung hindi sa inyo, palagay ko, wala na yung pamilyang Marcos. Kaya hindi ko makakalimutan. Ayon sa Pangulo, pinilit niyang makarating sa Hawaii matapos ang kanyang pagdalo sa APEC Summit sa San Francisco at working visit sa Los Angeles, California dahil sa malapit sa kanyang puso ang Hawaii. Ilan sa mga dating miyembro ng PSC ay natuwa naman nang makita si PBBM. Masaya pa rin at hanggang ngayon, loyal pa rin kami. Hanggang ngayon, yan ang sinumpa namin na tungkulin hanggat buhay kami para sa kanila. Masaya na kami. Nakita namin na after 30 years. Umaga ng Linggo sa Hawaii, binisita ng Pangulo ang US Indo-Pacific Command. Sinalubong si PBBM ng matataas na opisyal nito sa pangunguna ni Commander Admiral John Aquilino. Ang command ang namamahala sa lahat ng mga aktibidad ng militar ng US sa rehiyon ng Indo-Pacific, kabilang ang 36 na bansa. Ayon sa Malacanang, si Pangulong Marcos ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na umapak sa Indo-Pacific Command. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ang paggamit ng satellite internet ang nakikitang solusyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maserbisyuhan ng mabilis na internet connection ang mga malalayong komunidad sa bansa. Sinamantala ng Pangulo ang pagkakataon na mabisita ang tech giant na SpaceX sa Amerika matapos dumalo sa APEC Summit. Narito ang report ni Nel Mariboho. Hindi man natuloy ang pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at SpaceX at Tesla CEO Elon Musk sa sidelines ng APEC Summit, nakabisita naman si PBBM sa pasilidad ng SpaceX sa Los Angeles, California bago humarap ang Pangulo sa Filipino community noong Sabado, LA time. Dito nakapulong niya ang SpaceX President at Chief Operating Officer na si Gwen Shotwell at Vice President for Starlink Operations na si Lauren Dreyer. Sa talumpati ng Pangulo sa PhilCom, inihayag niya ang kanyang pagdanais na mapalakas ang broadband connectivity sa bansa sa pamamagitan ng partnerships sa nasabing US tech giant. We were given a tour of the SpaceX facility. Our vast archipelago, ang ating 7,000 ang ating isla. That vast archipelago is an ideal candidate for satellite broadband service, and we look forward to improving broadband connectivity in the Philippines through Starlink and through all the others. Sa pamamagitan niya nito, mas magiging maayos ang internet service sa Pilipinas. In the very near future, through the links that we were able to develop on this trip, we are very confident that we will no longer hear complaints about our internet, our online services. We will instead be hearing praise for the speed of our country's internet connectivity.
Inatasan na rin ni Pangulong Marcos si Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Januy na tiyaking maisa sa katuparan ng proyekto at maiadap ang kinakailangang teknolohiya na dadalhin sa Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Aabot sa $672 million o katumbas ng mahigit sa 37.3 billion pesos ang maiuuwing investment pledges ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kanyang partisipasyon sa katatapos lamang na APEC Summit sa San Francisco, California sa Estados Unidos. Kasama sa mga investment pledges na nasecure ng Pangulo ay mula sa telecommunications sector, pharmaceutical and healthcare, renewable energy, artificial intelligence para sa weather forecasting, gayon din ang semiconductor at electronics. Kumpiyansa naman ang pamahalaan na makatutulong ang mga investment na ito upang makalikha ng mas maraming trabaho, mapaunlad ang serbisyo para sa mga Pilipino at magtuloy-tuloy ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa iba pang balita, panibagong rollback sa presyo ng langis ang ipatutupad ng mga oil company bukas, araw ng Martes, November 21. Base sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, bababa ng 65 centavos per liter ang presyo ng diesel, habang 75 centavos naman ang rollback sa presyo ng gasolina at 60 centavos na tapya sa presyo ng kerosene. Ang panibagong rollback ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Umarangkada na ngayong Lunes ang 3 araw na tigil pasada ng grupong Piston. Kaugnay nito, nag-deploy ang Metropolitan Manila Development Authority ng mga augmentation vehicle sa ilang mga ruta kung saan nahirapang makasakay ang ilang mga pasahero kaninang umaga. Mula sa Pasig City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez Live. JP, may mga ruta bang na-monitor ang MMDA at LTFRB na naparalisa dahil dito sa tigil pasada ng Piston? Aga, katatapos lang nung press conference ng MMDA dito sa Pasig City at batay nga dun sa assessment ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes ay categorically sinasabi nila na wala namang ruta na naparalisa dito sa Metro Manila doon sa isinagawang transport strike o isinasagawang transport strike ng grupong Piston. Doon sa 686 na mga augmentation vehicle na inihanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, 66 dito ang na-deploy kanina. Batay sa monitoring ng MMDA, mayroong 12 mga area sa Metro Manila ang naipunan ng pasahero kaninang umaga. Nasa 200 na mga pasahero ang naihatid kanina ng libreng sakay. Pero batay sa assessment ng MMDA, normal Monday rush foot traffic lamang ito at hindi naman naparalisa ang mga ruta. Personal ding nagpunta si Vice President Sara Duterte sa command center ng MMDA. Ayon sa MMDA, nagpunta ang Vice Presidente para obserbahan ang epekto ng transport strike sa mga estudyante. Bilang DepEd Secretary, ayon kay VP Sara, hindi sila magdedeklara ng suspension of classes, batay na rin sa rekomendasyon ng MMDA. Mayroon ding mga augmentation vehicle ang ipinadala ang Office of the Vice President sa MMDA para magamit ngayong araw. Ayon naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nasa halos 70% na ng mga tradisyonal na jeep ang nakapag-consolidate at inaasahan na aabot ito hanggang 85 to 90% sa katapusan ng 2023. Ang deadline ng consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program ay hanggang sa December 31 na lamang ngayong taon. Ito yung ipinaglalaban ng Piston na sinasabing pamimilit umano ng gobyerno para bumuo sila ng mga kooperatiba at magpalit ng modernong jeepney. Samantala, ayon sa LTFRB, mayroong pakikipagdialogo ang presidente ng Piston na si Modi Floranda kay LTFRB Chairman Guadis mamayang hapon upang pag-usapan ang kanilang hinaing. Inaasahan ng LTFRB na ngayong araw ay tatapusin din ng Piston ang kanilang transport strike matapos ang dialogo.
Pero Aga, ayon sa MMDA at sa LTFRB, sakaling ituloy ng grupong Piston, pati na kung sasama man ang grupong Manibela dito sa 3 araw na transport strike, ay nakaredy pa rin yung nasa higit 600 na mga augmentation vehicle para maghatid ng mga pasahero kung may stranded dahil nga dito sa Tigil Pasada. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Nag-deploy ang Philippine National Police ng nasa halos 1,000 mga sasakyan sa iba't ibang mga lugar sa bansa para magbigay ng libreng sakay sa mga commuter na apektado ng isinasagawang transport strike. At para sa detalye, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, kumusta ang monitoring ng PNP sa ground? Mayroon bang naitalang untoward incident dahil dito sa Tigil Pasada? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Payapa naman ang pag-uumpisa nitong Tigil Pasada ng grupong Piston ngayong araw. Wala pang naitatalang anumang kaguluhan ang Philippine National Police. Nasa 920 ding mga sasakyan ang dideploy ng PNP nationwide para magbigay nga ng libreng sakay sa mga pasaherong maaapektuhan ng 3 araw na transport strike. Bukod sa mga sasakyan, Ella, sinabi ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo na nasa 9,000 pulis din ang ipinakalat sa iba't ibang lugar o places of convergence sa bansa. Ito yung upang masiguro magiging payapa ang transport strike mula ngayong araw hanggang sa matapos sa Miyerkules. Babantayan din aniya ng mga pulis ang mga driver na manghaharas ng mga kapwa-tsuper na ayaw namang sumama sa Tigil Pasada. Bukod, Ella, sa 9,000 mga pulis na nakadeploy, mayroon pa ring reactionary standby support force ang PNP na maaari pa ring i-deploy kung kinakailangan. Pakiusap ng pambansang pulisya sa mga kasama sa transport strike, idaos ang kanilang protesta ng payapang paraan. At Ella, ayon naman sa NCRPO ay na-monitor nila na nasa 520 ang sumama sa kilos protesta o yung transport strike kaninang mga 9:30 ng umaga yan at nasa 5,000 mahigit din na personnel ang nakaantabay para nga sa payapang pagdaraos nitong transport strike ng grupong Piston. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Nasagip ng mga tauhan ng isang cargo vessel mula Hong Kong patungong Subic, Zambales ang isang mangingisda na palutang-lutang sa gitna ng karagatan sa Agno, Pangasinan sa gitna ng sama ng panahon. Samantala, 4 na mangingisda na ilang araw nang nawawala ang nasagip ng kapwa mangingisda sa Infanta, Pangasinan. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Binigyang pagkilala ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban ang kapitan at mga crew ng cargo vessel na MV Dariang Space dahil sa pagsagip sa isang Pilipinong mangingisda sa karagatang sakop ng Agno, Pangasinan nitong Sabado ng hapon. Certificate of recognition is presented to officers and crew of MV Dariang Space for acts of heroism during the successful search and rescue of Mr. Antonio Aurelio on 18 November 2023 at vicinity 7 nautical miles west of Agno, Pangasinan waters. Base sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, November 17 pumalaot ang 2 mangingisda mula Agno, Pangasinan pero hindi na ito nakauwi dahil sa sama ng panahon. Tuluyan na ring tumaob ang kanilang motorbangka. Agad namang inalerto ng PCG ang mga barkong nagdaraan sa lugar at maswerteng nakita ang survivor. Okay lang din po kasi nasa port side siya. Kung sa starboard siya, malabo din siguro po namin nakita. Ano din talaga, blessings din talaga sa kanya. Saka nag-full speed kami, saka nag-iba ng direksyon kasi may bagyo kaming iniiwasan. So parang dito talaga kami Patuloy namang nagsasagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad para mahanap ang kasamahan nito. Samantala, binigyang ding pagkilala ng PCG ang isa namang mangingisda na si Johnny Marag, 21 years old. Pagkatapos nitong ma-rescue ang 4 na mangingisda na ilang araw nang nawawala. November 9, pumalaot ang 4 sa layong 70 nautical miles ng karagatan ng Infanta, Pangasinan.
Dahil sa sama ng panahon, nag-issue sa araw ding yon ang PCG ng notice para bumalik na mula sa laot ang lahat ng mangingisda sa Northern Luzon. Pero dahil nasira ang makina ng bangka, nagpalutang-lutang na lamang sila sa karagatan sa loob ng ilang araw. Para makasurvive, iniinom na lang ng mga mangingisda ang natunaw na yelo para sa kanilang nahuling isda at pinapaarawan na lang ang mga bilasang pusit na siyang kanilang kinakain. November 15 nakita ni Johnny ang 4 na mangingisda sa layong 40 nautical miles ng Candelaria, Zambales at na-rescue ang mga ito. Nasa maayos ng kalagayan ang nasagip na mga mangingisda. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Apektado ng shear line ang malaking bahagi ng bansa. Base sa forecast ng Pag-asa, may kalat-kalat na mga pag-ulan sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Bicol Region at Mimaropa. Babala ng Pag-asa, posibleng magkaroon ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, maaliwalas naman ang panahon sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Pero may posibilidad ng pagkakaroon ng mahinang pag-ulan dahil naman sa epekto ng amihan. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay may papulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Nakaranas ng mga pagbaha at landslide ang ilang mga lugar sa Bicol Region, bunsod ng nararanasang mga pag-ulan. Bunsod nito, kinansela ang klase sa karamihan ng mga paaralan, bunsod ng masamang lagay ng panahon. Mula sa Masbate City, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, kumusta ang sitwasyon dyan sa Kabikulan? Maulan pa rin ba hanggang sa ngayon? Yes, Ella, hanggang sa ngayon nakakaranas ng mahina hanggang sa malakas na pag-ulan sa Bicol Region, partikular dito sa 3 isla ng Masbate. Ayon sa Pag-asa, bunsod yan ng low pressure area at shear line sa silangang bahagi ng Eastern Visayas at Southern Luzon. Kaninang madaling araw, umabot sa hanggang baywang ang taas ng tubig baha sa barangay Tabok sa bayan ng Mobo, Masbate. Bunsod ng walang tigil na pag-ulan sa bundok ng Mobo. Bagay sa barangay ng Mandalina, madalas din bahain ay napahawan ng tubig sa pagragasa ng tubig at pag-apaw sa katabing Banyadero River. Ayon naman sa Masbate Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kinakalap pa ang dato sa mga lugar na binaha sa 3 isla ng Masbate. Kahapon na halos ilang oras din na hindi matawiran ang spillway sa barangay Simawa, Uson, Masbate. Sinuspidi naman ng Department of Education and DepEd Masbate ang pasok sa elementary at high school sa 17 bayan sa probinsya. Kaninang umaga naman ay wala na din pasok sa lahat ng paaralan sa siyudad ng Masbate. Nakapagtala din ng landslide sa barangay Puraran sa bayan ng Baras sa isla ng Catanduanes kahapon ng tanghali. Ilang oras din na hindi nadaanan ng kalsada matapos alisin ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection o BFP at MDRRMO ang mga lupang nakaharang doon sa lugar. Yan muna ang balita mula din sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Problema ngayon ang kakulangan ng supply ng baboy sa probinsya ng Iloilo bunsod ng epekto ng African Swine Fever o ASF. At dahil kulang ang supply, tumataas na rin ang presyo ng tindang baboy sa mga palengke. At para sa detalye, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, ano ang solusyong gagawin ng provincial government dito sa problema ng kakulangan ng baboy sa Iloilo? Ella, ongoing ngayon ang ginagawang pag-aangkat ng mga baboy at supply ng baboy sa ibang ASF-free na lalawigan itong probinsya ng Iloilo dahil nga sa kakulangan ng supply ng pork at pork products sa buong probinsya. Bumaba ng 73% ang supply ng baboy sa probinsya ng Iloilo dahil sa epekto ng African Swine Fever o ASF virus. Bago manalasang ASF, umaabot pa sa 277,421 heads ang local production ng baboy sa lalawigan o 289% na sufficient ang supply.
Pero bumaba na ito ngayon sa nasa 50,000 na lang o nabawasan ng mahigit 200,000 na baboy. Maliban sa pagkamatay ng mga baboy dahil sa virus, marami ring magbababoy na mas pinili na lang na ibenta ang kanilang mga alaga bago pa mahawaan ng sakit. At dahil sa kakulangan ng supply, umaabot na ngayon na mula 360 pesos hanggang 370 pesos kada kilo ang presyo ng kaning baboy. Mas mataas ito sa dating presyo na 260 pesos hanggang 280 pesos kada kilo lamang. Sa ngayon kasi umaabot na sa 28 sa 43 bayan at lungsod sa Iloilo ang may kaso ng ASF. Hindi pa rin makakapagsimula ng repopulation dahil ongoing pa ang assessment ng Provincial Agriculture sa ASF affected areas. Yan muna ating balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Plano ng Philippine Coconut Authority na palakasin sa susunod na taon ang produksyon ng niyog sa mga probinsya sa Central Luzon. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, anong mga paraan ang inilatag ng PCA para mapalakas ang produksyon ng niyog sa Central Luzon? Ella, makatutulong ito ng malaki sa aspeto ng pagninegosyo. Sa pamamagitan kasi ng negosyo sa niyog ay makapag-produce ng iba't ibang produkto na maaaring mapagkakitaan sa Central Luzon. Upang mas maparami pa ang likhang produkto sa niyog sa bansa, isinusulong ngayon ng Philippine Coconut Authority o PCA ang negosyo sa niyog sa isinagawang 6th CARP Regional Trade Fair ng PCA sa Bulacan. Sinabi ni PCA Regional Manager Dennis Andres na prioridad ng ahensya na sa susunod na taon ay makapagtanim sila ng niyog. Sa Bataan ay 1,000 hektarya ang tatamnan ng dwarf variety o maliliit na niyog. 2,000 hektarya naman sa probinsya ng Zambales na tall variety o malalaking niyog, habang sa Bulacan naman ay 15 hektarya ang tatamnan sa bayan ng Doña Remedios, Trinidad. Nasa 50 million pesos ang pondong inilaan para dito ng PCA sa taong 2024 sa pakikipagtulungan ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act sa bisa ng Republic Act 11524. Samantala, layo ng PCA na maparami ang niyugan sa Region 3 at makatulong na rin sa marami para makalikha ng iba't ibang produkto. Kabilang na nga dito, Ella, ang coco spread, coco jam, pakumbo, panutsa, buko pie, coco vinegar at iba pa. At yan ang latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Naglabas ng footage ang Israel Defense Forces o IDF kung saan nakitang dinala umano ang hostages ng Hamas sa pinakamalaking ospital sa Gaza kasunod ng pag-atake ng militant group noong October 7. Kabilang sa mga hostage ang isang sundalo na pinaslang umano sa pasilidad. Batay sa isang military spokesman, dinala umano ito sa Al-Shifa Hospital para sa minor injuries bago pinatay. Patuloy sa paghalughog ang Israel sa site na pinaniniwalaan ng Israel na isang Hamas command center. Itinanggi naman ito ng Hamas. Under pressure ang IDF na patunayan ang claim nitong nag-ooperate ang Hamas sa isang command center na nasa ilalim ng ospital sa Gaza. Mahigit sa 500 Rohingya refugees ang dumating na sa Indonesia. Ito ang isa sa pinakamalaking arrivals sa bansa mula nang ilunsad ang military crackdown sa minority group noong 2017. Narito ang ulat ni Early Briones. Dumating sa Indonesia ang mahigit 500 Rohingya refugees sakay ng 3 bangka. Batay sa isang United Nations agency, nakararanas ng pang-aapi sa Myanmar ang karamihan ng Muslim Rohingya. Kaya libo-libo sa mga ito ang isinasapanganibang buhay sa paglalayag sa pamamagitan ng maliliit na sasakyang pandagat upang makarating sa Indonesia o sa Malaysia. Ang bilang na ito ang isa sa itinuturing na pinakamataas na arrivals mula 2017 kung kailan inilunsad ng Myanmar ang military crackdown laban sa Rohingya.
Darat ke Lok Mamang jam 3 lebih kurang. 3 menjelang pagi, Pak ya? Ya, sampai ke Lapang Barat, orang dari Lok Mamang dibawa, diantar kemari ke Lapang Barat sekitar setengah 8. Itu sudah terkonfirmasi dan itu juga dikonfirmasi oleh rekan-rekan dari yang keamanan di Polri bahwa ini adalah code yang sama ataupun fungsi yang sama yang waktu itu ditolak di Irin dan Jakarta. Nangangahulugan naman itong mahigit nasa 800 refugees ang dumating sa Aceh Province ngayong linggo. Kasalukuyang nananatili ang mga ito sa isang temporary shelter habang naghihintay ng desisyon sa mga otoridad kaugnay ng kanilang kalagayan. Karamihan naman maayos ang kondisyon ng kalusugan. Sa ulat ng UN Refugee Agency, lagpas na sa 2,000 Rohingya ang nagtangkang magbiyahe patungo sa ibang Southeast Asian countries noong 2022. Halos 200 sa kanila ang nasawi o nawala, bunsod ng peligrosong paglalayag sa dagat, batay sa pagtaya ng ahensya. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinoronohan bilang Miss Universe 2023 ang representante ng bansang Nicaragua na si Shanice Palacios. Samantala, natapos naman ang Miss Universe journey ng pambato ng Pilipinas na si Michelle D nang makapasok ito sa top 10 finalist. Gayunman, winner pa rin ang kandidata ng Pilipinas nang magkamit ito ng ilang special awards. Nanghihinayang naman ang ilang Filipino fans dahil bigo ang Pilipinas na masungkit ang corona sa Miss Universe pageant ngayong taon. Narito ang report ni Joanne Nano. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, kinoronahan bilang Miss Universe ang kandidata ng bansang Nicaragua na si Shanice Palacios. Ang 23-year-old mental health activist at audiovisual producer na si Shanice ang nag-stand out sa 88 mga kandidata na naglaban-laban para sa corona at titulo ng Miss Universe 2023. Tinalo ni Miss Nicaragua ang pambato ng Thailand na si Antonia Porcilde na itinanghal na first runner-up, habang second runner-up naman si Moraya Wilson ng Australia. Sa answer portion, tinanong ang tatlong finalists ng if you could live 1 year in another woman's shoes, who would you choose and why? Para kay Miss Thailand, nais niyang maging si Malala Yousafzai, ang Pakistani education activist na nabaril at nakasurvive dahil sa kanyang pagkikipaglaban para sa karapatan sa edukasyon ng mga kababaihan sa Pakistan. Sag naman ni Miss Australia, nais niyang mabuhay gaya ng kanyang ina na isang matatag at siyang nagturo sa kanya na maging hardworking at matapang na babae. Habang pinalakpakan naman ng marami ang sagot ni Miss Nicaragua kung saan sinabi nito na pipiliin niyang maging si Mary Wollstonecraft na isang advocate ng karapatan ng mga kababaihan. Samantala, nagtapos naman ang Miss Universe journey ng pambato ng Pilipinas na si Michelle D nang makapasok ito sa top 10 finalist. Bagam hindi pinalad na masungkit ang titulo at corona sa Miss Universe. Isa naman si Michelle D sa gold winners ng Voice for Change category kasama sina Miss Angola at Miss Puerto Rico. Tema ng Voice for Change ni Michelle D ang kanyang advocacy na ipromote ang autism acceptance, inclusivity at empowerment. Nanalo rin si Michelle ng Spirit Cruise Award. Winner rin para sa kanyang mga fans ang pagrampa ni Michelle sa long gown competition kung saan suot niya ang long black gown na obra ni Mark Baumgartner na inspired ng Filipino cultural icon at legend na si Wang Od. Malaki naman ang panghihinayang ng maraming Filipino fans dahil nabigo muli ang Pilipinas na masungkit ang inaasam na corona sa Miss Universe pageant. Sa huli, nagpapasalamat pa rin si Michelle D sa bihirang pagkakataon na irepresenta ang Pilipinas sa Miss Universe pageant at sa lahat ng suportang ibinigay sa kanya ng mga Pilipino. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, winner rin si Miss Universe Philippines Michelle D sa fan vote category ng 72nd Miss Universe pageant. Sa post sa kanyang Instagram story, ibinandera ni Michelle ang 3 special awards na napanalunan ng Pilipinas, kabilang na ang Fan Vote, Spirit of Carnival Award at Voice for Change Gold. Ipinakita rin ni MMD ang kanyang gold brooch na kanyang natanggap dahil sa pagkakapanalo sa Voice for Change kung saan itinampok ng kandidata ang kanyang autism acceptance,
inclusivity at empowerment advocacy. Hindi man naiuwi ang corona, we are still very proud of our very own Michelle D. Nangunguna na ngayon ang GSIS Furies sa Group A ng UNTV Cup Season 10 matapos maitala ang ikatlong sunod na panalo sa pagpapatuloy ng eliminations sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila kahapon. Kinapos naman ang rookie team na Comelec Vanguards sa kanilang laban kontra PNP Responders. Narito ang report ni Bernard Dadis. Kinapos ang Comelec Vanguards para patumbahin ang PNP Responders sa kanilang bakbakan kahapon sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Season 10 Eliminations. Nagpaputok ng 26 points, 4 rebounds, 3 assists at 2 steals si Richard Villanueva para painitin ang opensa ng PNP kontra Comelec. Nagawa pang maghabol ng Comelec sa last minutes, subalit kinapos na sila ng oras at nagtapos ang game sa final score na 99-95, pabor sa Responders. With the effort ng lahat ng team, ng players at saka coaching staff na pagandaan yung namin talaga. Lalo na daming shooter ng Comelec, so talagang ang hirap challenge. Tapos si Namukatkat, ang galing talaga mag-facilitate din at the same time. Yung pre-access namin, binigyan naman namin, nag-execute naman kami. However, we fell short. Just so happens na PNP played better than us and we acknowledge that na mas maganda yung nilaro nila at execution nila. So for us, back to the drawing board, kailangan namin mag-practice ulit and better execution ng mga pre-access namin ng mga plays. Sa ngayon, umangat sa ikalawang pesto sa Group B ang PNP na may 2-1 win-loss record. Sa second game, diktikan ng sagupaan ng NHA Home Masters at Malacanang Team OP-PMS Trailblazers. Binasag ni Antonio Stestica Jr. via 3 points ang 88 points deadlock sa last 2 minutes para agawin ang abante. Subalit kaagad naman itong sinagot ng Trailblazers courtesy ni Kenneth Aljard to tie the ball game at 91 points. Malaking tulong ang quick 5-point run ni Alvin Witog para agawin muli ng NHA ang momentum. Naghabol pa ang OP-PMS subalit mas nanaig ang tibay ng NHA Home Masters 98-93. Tumikada si Alvin Witog ng 39 points, 6 rebounds, 4 na assist at 2 steals. Nagambag naman si EJ LJ ng 25 points at 11 rebounds kaya tinanghal na best players of the game. At least yung mga players namin, mas determinado silang manalo. Talagang lumaban sila sa every possession, hindi sila nawalan ng pag-asa. Dikit yung laban tapos underman pa kami. Pero lahat naman nag-step up para makuha namin yung panalo. Bricks of the game talaga. Hindi natin masasabi kung sino mananalo. Kung sino yung mas eager manalo, siya talaga yung mananalo. At sa third game, nangunguna ngayon sa Group A standings ang GSIS Furies na may malinis na 3-0 win-loss record habang nasa ikatlong pwesto ang Magis na may 2 panalo at 1 talo. Tinalo ng GSIS ang Judiciary sa main game kahapon sa score na 89-81. Sumandig ang GSIS kina Reneboy Bansali na may 18 points, 6 boards, 7 dimes at 3 steals. At kay Carlito Rubio na may 16 points at 5 rebounds. My players just played smart down the stretch. Si Popoy Bansali was making the right plays and everybody was chipping in defensively. That's why we were making stops down the stretch. So it's a good thing we stopped that run ng Judiciary late in the fourth quarter. That's why we won. Kung naging story ng game is we had a slow start. Lousy yung start namin Then nung second half, going to the second half, sabi namin mag-adjust tayo.
sa defense namin. Ayun, siguro nakahabol kami. Pero ganoon talaga, breaks of the game. May nananalo, may natatalo. Siguro sila yung much better team ngayon kaysa amin. Samantala sa Webes ay magbabalik naman sa Paco Arena sa Maynila ang triple header games ng UNTV Cup. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa layunin na mas lalo pang mapalawak ang mga programa sa Community Program o Community Support Program, pumirma sa isang Memorandum of Agreement ang Armed Forces of the Philippines, Members Church of God International at UNTV News. Mula sa Pili Camarines Sur, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, ano-ano ba yung nakapaloob sa agreement na pinirmahan ng AFP, MCGI at UNTV? Pinagtibay sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines dito sa Bicol, ng Members Church of God International o MCGI at UNTV News and Rescue ay yung mga programang aabot sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa malalayong mga lugar at ilan lamang sa mga aktibidad na ito na isasagawa ng AFP at MCGI ay yung mga feeding program at medical missions. Kabilang din aga sa pagtutulungan ng AFP, MCGI at UNTV ay ang pagsasagawa ng mga programang magbibigay solusyon sa insurhensya sa bansa. Magiging pangunahing taga-suporta din ang MCGI at UNTV sa mga aktibidad ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa Community Support Program. Ang UNTV News naman bilang kinikilala na public service channel ay tutulong naman sa pagpapalabas ng Crime Preventive and Awareness Program. Nanguna at dumalo sa signing kanina ang mga opisyal ng 9th Infantry Division ng AFP sa pangunguna ni Major General Adonis Baaw. Dumating naman aga bilang pangunahing pandangal si Mr. Public Service Kuya Daniel Rason bilang servant ng Members Church of God International o MCGI at UNTV News. Ayon kay Kuya Daniel, aga napaka-importante na maging katuwang sa pag-abot sa ating mga kababayan nangangailangan ang mga ahensya ng gobyerno gaya ng AFP. Napakalaking bagay po nun dahilan sa sila yung higit na nakakaalam kung sino ang mas dapat nating mabigyan ng prioridad na maabot dahil sila po yung nakakakita ng kalagayan ng ating mga kapwa-tao dito, no? Para higit natin po silang matulungan at kung ano yung mga pangangailangan po ng ating mga kapwa-tao. Ayon naman kay General Baaw ng 9th ID Division ng AFP, malaki ang magiging impact sa komunidad kung nakikita ng isang community na may mga katuwang ang mga sundalo na umaabot sa kanila gaya ng mga private organization at mga NGOs. Sa napakalaking kahulugan ito at pagbabago sa pananaw ng mga kasundaluhan na kami po kasi ay nagboluntaryong magsilbi sa ating bayan kahit na nandun na yung risk of losing our limbs and lives in the service of our fellow men. Sa pagkakataong ito kami po talaga ang na-refresh. Napakalaki ng tulong na naibigay sa amin ni Kuya Daniel Rason kasama ang Members of Church of God International at saka ng UNTV. Bibihira pong mangyari na kami naman po ang tutulungan sa pamamagitan ng legal na serbisyo, medical, dental. Kasabay ng isinagawang MOA signing, nagkaroon din ng relief pack giving sa mga dependents ng mga AFP personnel, kabilang din ng iba't ibang miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAPGU. Meron din agang medical, dental, optical at legal mission na isinagawa sa mga AFP personnel dito sa Camp Elias sa Pili, Camarines Sur. Inaasahan nga na aabot sa mahigit 1,000 dependent at mga personnel ng AFP ang magiging benepisyaryo ng isinagawang outreach program ngayong araw dito sa AFP Camp Elias sa Pili, Camsur. Maraming salamat sa Diyos. Salamat, Brian Baldarahe from Camarines Sur.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 106, versikulo 3 na nagsasabi, "Mapalad silang nangag-iingat ng kahatulan at siyang gumagawa ng katwiran sa buong panahon." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita sa anumang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.